Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito, tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa. Saan po ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita ng ating malaping na Jesus na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Galuya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nagpapabot din po akong dobling paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, the man of God, ang ating pong minamahal na pastor, at again din sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at ganun din po sa lahat ng ating mga webcast viewers. At patuloy po natin inaalala ang mga hindi malilimutang aral natin, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, at ating pong binabati ang ating mga kapatiran na nakadaupalad natin sa dako po ng Amoranto, ating beloved Sister Cristina, beloved Sister Shirley, beloved Sister Lilibet, sa lahat po ng mga kapatiran natin dyan, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po sandaling manalangin, mga minamahal, at tayo po ay samahan at patnubayan ng ating dakilang Diyos. Manalangin po muna tayo. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapanuuna, nagpapasalamat po kami, muli mo kaming ginabayan at iningatan, mula sa dako po ng Maynila, sa dako ng Amoranto, Panginoon. Dalangin po namin na patawarin mo po kami, O Diyos. Linisin mo pong aming mga puso, gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Gamitin mo kami sa mga oras na ito para sa espiritual na pagpapala, Panginoon. Hipuin mo lahat ng mga nanonood, ng mga nakikinig, bigyan mo sila ng pananampalataya. Dalangin po namin na bago matapos ang iyong banal na programa, matanggap po nila ang kanilang kahilingan, ang kanilang kagalingan, kalutasan ng problema, lalo na po ang kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaili mami naman, buksan po muna natin ng pambungad na talata, Judges. Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 7, itatalo ng 11 hanggang 13. Dito po sa aklat po ng mga hukom, kabanata 6, ang talatay 1 hanggang 7, talo ng 11 hanggang 13. At ginawa ng mga anak ni Israel yaong masama sa paningin ng Panginoon, at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Madian na 7 taon. At ang kamay ng Madian ay nanaig laban sa Israel, at dahil sa Madian ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga kutang na sa bundok at ng mga yungib at ng mga dakong matibay. At ganito ang nangyari. Noong ang Israel ay nakapag-asik na nagsiahon ang mga Madianita at ang mga Amalesita at ang mga anak sa silanganan, sila'y nagsiahon laban sa kanila, at sila'y humantong laban sa kanila, at kanilang sinira ang bunga ng lupa, hanggang sa sila'y dumating sa Gaza, at wala silang iniwang anuman sa Israel, maging tupa, o baka man, o asno man, sapagat sila'y nagsiahong dala nila ang kanilang kawan, at ang kanilang mga tolda, at sila'y nagsipasok na parang balang sa karamihan. Sila at ang kanilang mga kamelyo, at walang bilang, at kanilang pinasok ang lupain upang gibain. At ang Israel ay huminang totoo dahil sa Madian, at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. 7, at nangyari nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel dahil sa Madian. Talo na nga 11 hanggang 13. At ang anghel ng Panginoon ay naparoon at umupo sa ilalim ng ensina na nasa Opra, na kay Joas na Abieserita, at ang kanyang anak na si Gideon ay pumapalo ng trigo sa ubasan upang itago ang mga Madianita. At napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya, at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw lalaking makapangyarihang may tapang. 13. At sinabi ni Gideon
sa Kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? At saan naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Egypto? Ngunit ngayon, iniwalayan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Madyan. Amen. Mami naman lang ating pong paksa ay pamagatan po natin, Where are the miracles? Ito po, mami na mahal, ang nabasa po natin mga talata. Ito po yung patungkol po sa bansang Israel. At hindi naman lingid sa atin ngayon ang bansang Israel. Ito po ay talagang suki ng digmaan. Lagi silang nasa pakikipagdigma. Noon pa yan, mami na mahal, mula ng panahon ni Moses, panahon ni Abraham, panahon, mami na mahal, nila Joshua, panahon nila Gideon, panahon po, mami na mahal, ng mga unang mga hari noong unang panahon na yun. Mami na mahal, ang Israel po ay talagang lagi pong nasa pakikipagbaka, lagi nasa digmaan. Samantalang, mami na mahal, nung kapanahonan ni Solomon, nang si Haring Solomon ay lumakad sa kalooban ng Panginoon, sinabi ng Biblia, sa loob po ng 40 taon, wala po silang pakikipagdigma. Sila po ay payapa, mami na mahal, sapagkat si Haring Solomon, mami na mahal, ay nung unang panahon na yun, ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Siya po ay lumalakad, gaya ng inilakad ng kanyang amang si David. Sabi ng banal na kasulatan, kaya nga ang Israel ay binigyan ng kapayapaan sa loob po ng 40 taon. Kaya dito po, mami na mahal, ay makikita po natin ano po mga nagiging dahilan kung bakit ang Israel po ay lagi pong nasusuong sa digmaan. Gaya ngayon, mami na mahal, ay talagang ngayon po, mami na mahal, ay mainit at talagang nagdidigmaan ngayon sa Palestine laban po sa Israel. At doon daw po, ayon po sa mga balitang napapanood natin, mami na mahal, sa Israel daw ay halos talagang wala nang kinikilala, kahit sino ka pa, kahit sibilyan ka, hindi ka sundalo. Pag ikaw ay Israelita, babariling ka ng mga Palestine. At kapag ikaw naman po ay Palesteo, ikaw rin ay papatayin ng Israelita. Kahit ikaw ay mga sibilyan, ang iba yun yung hostage nila. At para lang hayop na pinapatay ng ganun-ganun na lang. Dito po sa banal na kasulatan, mami na mahal, matutunghayan po natin ano pong dahilan kung bakit ang Israel po, mami na mahal, ay nasusuong sa ganitong mga kaguluhan. Nasusuong sila, mami na mahal, sa ganitong digmaan. At ang nakapagtataka, mami na mahal, sinabi ng Biblia, ang Israel po ay bayang pinili ng Diyos. Bayan, mami na mahal, na sabi ng Biblia, ito po ay malapit sa puso ng Diyos. Pero makikita nyo, mami na mahal, bakit? Lagi pong nasasadlak sa kaguluhan, lagi pong nasasadlak, mami na mahal, sa tinatawag na digmaan, ito pong Israel. Sabi ng banal na kasulatan, kung matutunghayan po natin dito, mami na mahal, kung babasahin muna natin itong Hukom, Kapitulo 2, tatang 11 hanggang 13. Ito pong dahilan, mami na mahal, kung bakit nangyayari po sa Israel yung ganitong pangyayari. Sinabi dito sa banal na kasulatan, kapag sila po humiwalay sa mahal na Panginoon, sabi ng Judge 2, verse 11 hanggang 14, sabi po rito, mami na mahal, ang galit ng Panginoon ay nag-aalab laban sa Israel. Kaya, mami na mahal, ang dahilan pala kung bakit minsan nasusuong sa digmaan ng Israel, katulad ng nabasa po natin, sila'y sinakop ng Madyanita, sinakop sila ng mga Amalsita, at ng tinatawag na anak ng silangan. Sila po ay nilulusob, sila po'y pinagnanakawan, sinusunog yung kanilang mga tahanan, ninanakaw yung kanilang mga pananim, ang kanilang mga hayupan, ang lahat ng kanilang kabuhayan, walang itinitira. At ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ay humiwalay sa kanila, walang tulong na galing sa Diyos, gaya, maminamahal ng ginawa ng ating mahal na Panginoon nung panahon ni Moses, nung panahon ni Joshua, nung panahon ni Abraham, panahon ni David, maminamahal, sila po yung mga matatagumpay na mga anak ng Diyos, sapagkat walang nakatatayo sa harap nila sa
sa harap ng kanilang mga kalaban, walang tumatayo sa harapan nila. Sila po'y bumabagsak lahat sapagkat ang Diyos ay kasama nila. Anong dahilan? Sabi rito, Josue Kapitulo 2, talatang Judges, Judges 2:11 hanggang 14. Dito po sa aklat po ng mga hukom, kabanatang 2, ang talatay 11 hanggang 14. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. At kanilang pinabayaan ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sinupain ng Ehipto at sumunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila, at sila yumukod sa mga yaon, at kanilang minungkahi ang Panginoon sa galit, at kanilang pinabayaan ng Panginoon at naglingkod kay Baal at kay Astaroth, at ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel, at kanyang ibinigay sila sa kamay ng mga mangluloob na lumuob sa kanila, at kanyang ipinagbili sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot, na anupat sila ay hindi makatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaaway. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang dahilan. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, bakit ang Israel ay napapasok sa ganitong kaguluhan? Sila po, maminamahal, ay napapasok sa ganitong digmaan. Sabi ng Biblia, ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel. At kanilang ibinigay sila sa kamay ng mga manluloob na lumoob sa kanila. At kanyang pinagbili sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot nila. Amen. Pinabayaan nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, kaya ang galit ng Diyos ay nag-alab sa kanila. Ito po ang unang dahilan, maminamahal. Kaya nga, nung panahon ni Gideon, maminamahal, nagtaka siya. Ang sabi niya, kung ang Panginoon ay sumasa amin, where are the miracles? Ang sabi ni Gideon, maminamahal, o Panginoon, sabi ng Gideon, Judges chapter 6 verse 13, sinabi ni Gideon, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga lahat ng ito ay sumapit sa amin? Saan naroon ang lahat niyang mga kababalagan, gawa na isinaysay sa amin ng aming mamagulang na sinasabi, hindi ba tayo inihaw ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon ay hiniwalayan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Madian. Yan po ang nakalulungkot sa bansang Israel. Alam niyo mga minamahal, isa sa pinakamapalad na bansa, ang bansang Israel. Ito po ang descendant of David, descendant of Abraham. Sila po, maminamahal, sabi nga ng Roma Kapitulo 9, talatang 5, na sa kanilang mga magulang, na ang Diyos ay nagkatawang tao, sa kanilang magulang, galing maminamahal sa kanilang lipi, ang ating mahal na Panginoong Kristo, yung Diyos na nagkatawang tao. Sabi ng Roma 9, talatang 5, kung idadagdag natin yan, na ang Kristo na tinutukoy po rito, siya po ang Diyos na maluwalhati. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, siya po ay Diyos na maluwalhati. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Amen. Ngunit dahil sa hindi nila inaasahan, maminamahal, yung ang magiging Kristo, maminamahal, na magkakatawang tao, ay napakasimple. Sabi nga, maminamahal, ay wala kang mababakas na kagandahan sa kanyang itsura. Talaga napakasimple, isang mahirap, maminamahal na naglalakad, naglilibot, nangangaral ng salita ng Diyos, at nagpapagaling ng karamdaman. Hindi ganun ang kanilang expected sa Kristo na hinihintay nila. Ang kanilang hinihintay ay nakasakay sa malaking kabayo na gaya ni David. Merong sandatang nakamamatay at pumupuksa ng lahat ng kaaway at papatay ng laksa-laksa, papatay ng libo-libo ng mga kaaway nila. Isang matipuno, isang magandang lalaki, isang mataas na lalaki na nakasakay sa malaking kabayo at lumulusob sa kanilang mga kaaway. Pero hindi ganun ang expected nila. Ang dumating, maminamahal, sabi gaya na maamong tupa. Na hindi man lang makapanakit, maminamahal, na ang kanyang mukha ay napakaamo. Napakasimpleng tao, hindi nila alam, maminamahal, na ang Kristo na dumating ay unang-una magiging tagapagligtas lang ng ating kaluluwa. Magiging tagapagligtas ng ating kasalanan. Kaya ganun ang maminamahal ang paraan ng ating mahal na Panginoong Kristo nung siya'y nagkatawang tao. Kaya nga, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan dito po sa Biblia, ang Panginoon ay umiwalay sa kanila sapagkat
mga minamahal, hindi nila sinampalatayanan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kahit sa panahon ngayon, mga minamahal, ang Israel ay hindi na umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Nung kapanahonan ni Joshua, mga minamahal, ang Israel ay na isang matagumpay na mga mandirigma. Sa pamagitan ni Joshua na pagtagumpayan nila, mga minamahal, ang muog ng Jericho. Napakataas ng muog, walang makatatalo rito, mga minamahal, at napakakapal po, mga minamahal, ng pader ng Jericho. Pero sila'y umasa sa Diyos. Sila'y nagpuri, mga minamahal, at 7 beses na umikot doon sa muog ng Jericho, at pagsigaw ni Joshua na atin ang Jericho, mga minamahal, bigla pong gumuho. Na wala silang ginamit na dinamita, wala silang ginamit na anumang mga kamay na pandigma. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, napagtagumpay nila ang muog ng Jericho. Nung panahon ni Moses, maminamahal, wala siyang ibang ginawa, maminamahal, kundi itaas ang kanyang kamay. At nanalangin at sinabi niya, stand still and see the salvation of the Lord. Sumigaw lamang siya, maminamahal, ng stand still and see the salvation of the Lord. Sabi na Exodus chapter 14, verse 13 and 14, maminamahal, nahati po ang dagat na pula. Amen. Nahati po ang dagat na pula at nakatawid po ang mga anak ng Diyos. At nung ang Ehipsyo naman ang tumawid, maminamahal, nagbuo uli, maminamahal, tinakluban ng dagat. Ang mga Ehipsyo, maminamahal, nalunod silang lahat. Tinalo ni Moses ang kanilang mga kaaway na hindi sila gumamit ng sandatang nakamamatay. Mga minamahal, ito'y dahil lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Nung panahon, maminamahal din ni Joshua. Yung sila po, maminamahal, ay nasa mahigpit na digmaan, pinatigil ni Joshua ang araw para manatili sila, maminamahal, na nananaig sa lang kaaway. Hindi po sumikat ang araw na natiling huminto ang buwan na madilim para mga minamahal, sila po ay magtagumpay sa mga kaaway sapagkat napakarami ng kaaway nila, kinakailangan nilang lumaban, mga minamahal, na yung tinatawag na guerrilla type, yung madilim. At pag nagliwanag, matatalo po sila. Ipinanalangin ni Joshua na wag sumikat ang araw at manatiling madilim, manatili ang buwan. Ito po yung naganap, mga minamahal, sa Joshua chapter 10, verse 11 hanggang 12. Yan po yung mga himala na tinutukoy, maminamahal, nito pong si Gideon. Ang sabi niya, maminamahal, bakit hindi nangyari sa kalang kapanahunan? Sabi ni Gideon, kung nasa amin ang Panginoon, bakit nga ba lahat? O bakit ba lahat ng ito ay sumapit sa amin? Saan naroon ang kanyang mga kababalagang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga magulang? Hindi ba tayo inihaw ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon ay hiniwalayan kami ng Panginoon. Amen. Ngayon, maminamahal, ang Israel po, sila po ang isa sa pinaka-powerful, maminamahal, sa pakikipagdigma. Napakarami nilang mga sasakyang pandigma, marami silang mga aeroplano, marami silang mga jet fighter, marami silang mga submarine, marami silang mga barko, marami silang mga sandatang nakamamatay. At talagang napaka-high power, maminamal, talagang walang-wala yung kanilang kalaban. Pero mga minamal, hindi sila magtatagumpay ang Israel kapag hindi nila kasama ang Diyos. Amen. Ang tagumpay nila ay ang ating mahal na Panginoon Diyos. Kahit sila po'y meron pong mga talagang tinatawag, maminamal, na talagang high-tech na sandata. Pag hindi nila kasama ang Diyos, hindi po magtatagumpay ang Israel. Amen. Kaya nga, maminamahal, hinihiling po ng salita ng Diyos dito sa banal na kasulatan, bilang tayo po yung mga mananampalataya, bilang tayo po ay tinatawag na modern Israelites. Sinabi ng Biblia, nung kayo'y sumampalataya kay Kristo, tayo po, maminamahal, ay isa na lamang sa ating mahal na Panginoon. Tayo mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Wala nang Hudyo, wala nang Hintil, wala nang babae, wala nang lalaki, walang alipin o wala nang magiging malaya. Tayong lahat ay pantay-pantay. Tayo anak ng Diyos, binhi ni Abraham. At kung tayo binhi ni Abraham, tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Amen. Kaya bilang tayo po ay tinatawag po, maminamahal, na modern Israelites, sa puso, sa espiritu, maminamahal, sabi dito sa Psalm 122 verse 7, pray for the peace of Jerusalem. Ipanalangin natin ang kapayapaan ng Jerusalem.
Tayo po, maminamahal, kahit sila po'y ganun na umiwalay sa ating mahal na Panginoon, kinakailangan pa rin natin silang ipanalangin. Sabi rito sa Psalms 122 verse 6 and 7, at mamaya basahin din po natin ng Galatia 3:26 up to 28. Dito po sa aklat po ng mga awit, 122, chapter 122 verse 6 and 7. Idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Sila'y magsisiginhawa na nagsisiibig sa iyo. 7. Kapayapaan nawa ang sumaloob ng iyong mga kuta at kaginhawaan sa loob ng iyong mga palasyo. Dito po sa aklat ng Galatia, kabanata po 3, ang talata po 26 hanggang 28. Hanggang 29 na. Hanggang 29. Galatia 3, 26 hanggang 29. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinhi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, dapat nating ipanalangin bilang mga tayo po'y mga mananampalataya. Bilang tayo po'y mga anak ng Diyos, kabilang. Sabi, kabilang sa bansang Israel. Wala nang magiging Hudyo, wala nang magiging Grego, wala nang magiging alipin o wala nang magiging malaya, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, tayo ay binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako.